Harry Roque, nag-ala First Lady Liza Marcos nung sinagot niya si former Senator Trillanes sa pagsampa ng huli ng kasong libel sa kanya. Sabi niya, "Bring it on," Roque says after Trillanes filed libel and cyber libel raps. Yan ang sagot ni former presidential spokesperson Harry Roque sa kasong libel at cyber libel na hinain ni former Senator Antonio Trillanes IV laban kay Roque at sa ilan pang pro-Duterte personalities. Ayon sa Inquirer.net, the separate complaints were filed against Roque, Sunshine Media Network International hosts and executives, a certain Guillermina Barrido, and vlogger Byron Cristobal, also known as Banat Bay, before the Quezon City Prosecutor's Office on Tuesday. Meron ding isang hiwalay na complaint na final si Trillanes sa NBI against 6 social media account owners. Sabi ni Roque sa Inquirer.net, "He who cannot fight in the free marketplace of ideas resort to the filing of libel cases. By filing these cases, he has proven himself to be an enemy of freedom of expression." Parang hindi yata ako sang-ayon sa sinabi ni Harry Roque na yon. Sabi niya, "He who cannot fight in the free marketplace of ideas resort to the filing of libel cases." At pinatunayan lang daw ni Trillanes na siya ay isang enemy of freedom of expression. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kapag sila, okay lang. Bumanat kayo ng bumanat, manira kayo ng manira, murahin nyo ng murahin, lalo ng ating Presidente Bongbong Marcos. Pero pag kayo binalikan at kayo itinimanda, sasabihin niyo kalaban ng freedom of expression. Hindi po ba itong si Harry Roque ay abogado? Ako at alam ko marami sa atin na kahit mga simpleng mamamayan lang tayo, alam po natin na ang freedom, kahit na anong freedom pa po yan, ay hindi absolute. Hindi porke sinabing freedom, lahat pwede mo nang gawin, lahat pwede mo nang sabihin, nang wala ka nang pakialam kung ikaw ba ay nakakatapak na ng ibang tao. Ngayon, kung sasabihin natin na si Trillanes ay enemy of freedom of expression, ang gustong ipahiwatig ni Harry Roque ay naglalabas lang sila ng kanilang karapatan na magpahayag. Aba, itanggalin na natin yung mga kaso ng libel, ng cyber libel. Para lahat na lang free for all. Lahat pwedeng bumanat, lahat pwedeng magmura, lahat pwedeng siraan ng kahit na sinong gusto ninyo. Ganun ba yun? Dahil meron tayong freedom of expression? Aba, sabi ko nga sa inyo hindi man po ako abogado pero naiintindihan ko na hindi porke meron tayong karapatan or kalayaan, hindi po anli ang kalayaan na yan. Palibhasa kayo ay sanay magsinungaling. Hindi ba sinabi pa nga nitong si Salvador Panelo, siya ay kaalyado na ni Harry Roque? Pero ano ba ang sinabi ni Panelo? Yung mga nagpapakalat ng tungkol dyan sa gentleman's agreement ay nagmamarites lang. So itong si Harry Roque ay nagmamarites lang. Sa bagay, lagi naman pong ganyan si Harry Roque. Pero para sa kanila, pag magmamarites sila, okay lang kahit na anong sabihin nila. Pero kapag kayo na demanda na, sasabihin nyo na nilalabag ang inyong karapatan magpahayag. Again, freedom of expression is not absolute. Palibhasa, yan ang gawain ninyo. Kayong nasa kampong yan, mula sa leader ninyo hanggang sa inyo, sa mga supporters ninyo, sa mga vloggers ninyo, akala ninyo walang katapusan ang freedom of expression. Para bagang gusto nyong iparating sa taong bayan na okay lang na murahin mo ang isang tao, siraan mo ang isang tao, pintasan mo, banatan mo, lahat na lang gawin mo dahil meron tayong freedom of expression. Yan kayo. Kayong andyan sa grupong yan. Sa kampo ninyo. Akala ninyo kayo ay above the law. Na pwede nyong gawin lahat, pwede nyong sabihin lahat dahil meron kayong freedom of expression. O di sige, magkita kayo ni Trillanes sa korte at doon mo sabihin yan sa kanya na meron kayong freedom of expression. So kaya pala kung mura-murahin na lang ni ex-President Duterte, si President Bongbong Marcos, yung mga vloggers na kung mura-murahin at balahurain ang ating Presidente at si First Lady, okay lang kasi meron kayong freedom of expression. Pero kapag kayo ang minura na, kapag kayo ang napintasan na, kapag kayo ang na-call out, iiyak kayo.
Sasabihin ninyo, sumosobra na sa pambabatikos sa inyo. Pero kapag kayo ang nambatikos, okay lang. Kasi sa inyo, may freedom of expression. Sa amin, wala. Tuloy ko po. Trillanes filed the complaint against Roque for alleging that he sold and gave away the Scarborough Shoal to China during his back-channel talks in 2012. Paliwanag kasi ni Trillanes, despite my repeated explanations on what transpired during my back-channel talks, including official statements from incumbent government officials during Senate hearings conducted that we did not lose Scarborough, these pro-Duterte personalities continue to harp on this fake news to deflect blame from the Duterte administration. Ang sagot naman ni Roque, Trillanes says he was defamed when his role as a backdoor negotiator with China resulted in our loss of Scarborough. But this is history. He was designated negotiator by then-President Aquino. He undertook many clandestine trips and talks with Chinese authorities. And lo and behold, we lost our physical possession of Scarborough. He has never made public what in fact he negotiated with China. This is a fact. Then Senate President Juan Ponce Enrile threatened to expose his deeds. The latter desisted because of national security concerns. Roque further stressed that Trillanes seeks to rewrite history in his favor and called the filing of the charges a desperate attempt to seek attention for his next electoral campaign, which is clearly doomed. Why? Because he has lost the trust of the Filipino people, including the undersigned. Si Roque po yun. Balikan po natin yung sinabi niya. Sabi ni Roque, Trillanes undertook many clandestine trips and talks with Chinese authorities. And lo and behold, nawala po sa atin yung physical possession of Scarborough. Ano po ba ang ginawa ni ex-President Duterte sa China? Nung nagkaroon ng secret deal, ng gentleman's agreement, hindi ba clandestine yun? Na yung mga pag-uusap ay hindi ipinaalam sa publiko. Pero ang sabi ni Roque, Trillanes never made public what in fact he negotiated with China. Ganun din naman si Duterte ha. Hindi niya pinaalam sa taong bayan what really transpired, kung ano yung pag-uusap na naganap between China and Duterte. Yan ang lagi kong sinasabi. Kapag sila ang gumawa, okay lang. Sila yan eh. May karapatan silang gawin yan. Pero kapag kalaban nila ang gumawa, hindi po pwede. Sabi niya, hindi pinaalam ni Trillanes yung mga pinag-usapan nila sa China. Ano bang ginagawa ni Duterte? Hindi niya rin pinaalam sa taong bayan kay President Bongbong Marcos kung ano yung pinag-usapan nila at kung ano yung naging secret deal nila with China. Double standard talaga? Yung ginawa ni Duterte na hindi pagpapaalam sa taong bayan kung ano ang naganap na pag-uusap sa China, tama yun. Pwedeng gawin ni Duterte yun. Walang mali doon. Pero yung sinabi niyang ginawa ni Trillanes, mali yun. Nakipag-usap siya sa China, hindi sinabi ni Trillanes ang buong pag-uusap o kung ano yung nilalaman ng kanilang pag-uusap. Parang hindi yata patas yun. Ano sa tingin ninyo? So ang banat ni Roque kay Trillanes, yung daw pagpa-file ni Trillanes ng libel charges is a desperate attempt to seek attention for his next electoral campaign, which is clearly doomed. Pero alam nyo, kahit na ayoko kay Trillanes, dahil siyempre yung mga nabalitaan po natin sa previous administrations, nung panahon ni Pinoy, wala po akong bilib kay Trillanes. Pero alam po natin, nagbabago po ang panahon, nagbabago po ang paniniwala natin. And para sa akin, this time, tama po ang mga sinasabi ni Trillanes. So kahit na ayoko sa kanya, alam nga naman ang panigang ko si Harry Roque, alam na natin na kahit yung mga kasamahan niya dyan sa partido nila, alam na madalas magmarites si Roque. O hindi ba nung sinabi ni Trillanes na malapit nang pumasok ang ICC, baka itong mid-June, pinagtawanan si Trillanes at sinabi nag-i-illusion lang daw si Trillanes. Pero ano ngayon? Hindi ba parang totoo?
na malapit na yung paglabas ng warrant of arrest kay ex-President Duterte. At itong sinasabi ni Roque na naghahanap ng atensyon si Trillanes para sa kanyang susunod na electoral campaign, which is clearly doomed. Ang maganda niyan, tumakbo ka rin sa susunod na eleksyon. Tapos kung tatakbo si Sonny Trillanes, well and good. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mananalo at kung sino ang pupulutin sa kangkungan. At ang Pangulo, sinabi mo, bakit matatalo si Trillanes? Dahil nawala na ang tiwala ng taong bayan ng Filipino people kay Trillanes. Kasama ka na. Ang tanong, sa inyo ba hindi nawala ang tiwala ng taong bayan? Okay, kung sinasabi mong nawala na ang tiwala ng taong bayan kay Trillanes, sa inyo ba? Mula kay Duterte hanggang sa inyo, sa tingin mo, hindi nawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo? Mula dyan sa issue ng ICC, dyan sa gentleman's agreement. Kaya nga sinasabi ko, para maging maganda ang laban, para magkaalaman, tumakbo ka, Harry Roque, sa kahit na anong posisyon. Hindi mahalaga kung pareho kayo ng posisyon na tatakbuhin ni Trillanes, kung mayor, kung senador, o kung anuman. Ang importante, pareho kayong tumakbo at makita natin kung sino ang mananalo sa inyong dalawa. So, abangan po natin kung ano ang kalalabasan ng libel at cyber libel cases na final ni Trillanes against Roque at ng ilan pang kasamahan niya. Para malaman po natin kung ito bang freedom of expression is only or may hangganan po ang lahat. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa napipintong paghaharap sa korte ni Sonny Trillanes at ni Harry Roque? Kayo po ba ay Team Roque or Team Trillanes? Comment lang po down below at magkita-kita po tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.